Nalagay sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng mga miyembro ng KOJC. Ganito inilarawan ng dating kadre ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis ang ginawang pagbigay ng pabuya ng DILG laban sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon kay Celis, dahil sa bounty hunting promotion ni Benhur Abalos, nabigyan ng pagkakataon ang mga criminal group na lusubin at gumawa ng operasyon laban sa mga inosenteng sibilyan. Because of the spirit of encouragement of vigilantism at nagiging bounty hunting ang promosyon laban kay Pastor Quiboloy, ay marami pong mga criminal groups ang pwedeng pumatol na sakyan ito at gamitin sila ng pulis o ng establishment ng gobyerno para gawan ng karahasan si Pastor at i-justify ang karahasan na yon, including ang pagpatay kay Pastor at sa kaniyang mga ministro at ang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ compound na mga kriminal, pero yan ay instigated and premeditated because of an illegal and immoral bounty. Anya, kahit noon pa na nabubuhay ang leader ng rebeldeng grupo na si Joma Sison, ay tinatarget na nila ang butihing pastor, kasama pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na po nilang tinatarget si Pastor Quiboloy, and even si Pangulong Duterte. For one reason, sapagkat si Pastor Quiboloy po is the only high-profile personality na mayroong religious congregation at the same time may involvement sa isang very popular media na niyayakap ng tao na tumaya para labanan ang CPP, NPA, NDF. Undeniable po yon. At hindi po yan itinatago ni Joma Sison nang buhay pa siya at pinapanawagan niya na targetin talaga si Pastor Quiboloy at si former President Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang naturang pahayag ni Ka Eric matapos na makatanggap ng impormasyon ng KOJC na lulusob umano ang mga NPA at mga retired uniformed officials sa mga religious compound ng KOJC. Kaya para kay Atty. Israelito Torion, legal counsel ng KOJC, sinabi nito na bagamat mandato ng pamahalaan ay patupad ang batas, ay dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso dahil hindi na anya tayo nabubuhay sa sinaunang panahon. However noble may be your intention is, wala na po tayo sa panahon ni Clint Eastwood, yung sa Texas noon, pag may bounty, may mga dala-dala na mga bounty hunters. Hindi po yan po pwede po dito because we are governed by law. And the arrest, as a general rule, can only be implemented by the police authorities. Yung citizen's arrest nga, supposedly, as a general rule, applies only in inflagrante delicto cases. Sa panig naman ni Atty. Topacio, hindi nakatulong ang 10 milyong pabuya. Katunayan, nalagay lang anya sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo. If I may just add, yun nga ang puntos na ginawa ko, the point that I raised doon sa isang interview ko, by putting up such an unwarranted and unprecedentedly high bounty or reward, you make the subject of the warrant fair game for everyone who wants to earn 10 million. In other words, you put a target on his back. You endanger his life. Yun ang sinasabi ko. Diba ayaw na ayaw nila? Binigyang diin naman ni Dr. Lorraine Badoy na dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na walang ibang ginawa si Bongbong Marcos kundi ang sirain ang batas. Yeah. Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang number one na priority niya ay tayo ay maging bansa na may mga batas, na sumusunod tayo sa batas. So now I'm seeing all of this and I can see yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, yung all that hard work of the Duterte administration is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institusyon natin at ang bansa natin, winawasak niya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar